Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Aries ngayong September 29, 2023 at 5:57 p.m. Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So this is also called harvest moon kasi ito yung panahon ng pag-ani, no, or culmination ng mga nasimulan natin way back nung March 2023. Pero bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang aking mga power bracelets. Ayan, so this is for attraction of money, abundance, prosperity, love, intuition. Meron din tayong mga for protection, mga anti-evil eye, anti-inggit. And then meron din tayong for balancing your chakras. At meron din tayong mga intention oils, multi-purpose oils for setting your intentions. And then, meron din tayong spell jar for protection and prosperity. So, lahat po yan available sa ating Shopee. Link on the description. Let's continue. Itong full moon in Aries is also a super moon, so malakas ang energy nito. Ang tema ng full moon in Aries is to let go, to release our ego na minsan kasi hindi naman kailangan nating ipaglaban lagi na tayo ay tama. Sabi nga, choose your battles. Kasi may mga pagkakataon na nasasayang lang yung energy natin sa mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa atin, sa pag-unlad natin. Let's say, pinairal mo yung init ng ulo mo and hindi naman makakabuti sa'yo yon or doon sa tao na mapagbabalingan mo ng init ng ulo. Pwedeng magresulta lang yon ng problema or issues or conflict in the future. So, ang opportunity rito is to release any toxic situations na meron ka and pagkakaroon ng mas mature na pag-iisip, no, pagdating sa pag-handle mo ng emotions mo, na hindi ka dapat nagpapadalos-dalos, lalo na kapag medyo mataas yung emotions mo kasi ang Aries energy is about, yung ruled by Mars yan and Mars is about aggression, initiation, very fiery yung energy niyan. So ang goal dito is to embrace yung side mo na may mga pagkakataon talaga na medyo mataas yung energy mo when it comes to dealing with your emotions, lalo na kapag natitrigger ka. So that's why kailangan you need to control your energy, lalo na kung alam mo na panandalian lang yung emotion na yun, 'di ba? And then learning to surrender as well, na may mga bagay na hindi natin kayang makontrol at kung paiiralin natin yung init ng ulo, yung bugso ng damdamin, baka imbis na maayos ang isang problema, mas lalo lang magulo, 'di ba? And even sa pagte-take natin ng actions, minsan very impulsive tayo out of our emotions. So learn to stop, think, and reassess the situation bago tayo mag-take ng action. For you, Aquarius, the moon is in your third house of communication, thinking, also learning, no? So, maaring meron ka mga pag-aaralan, mga bagong ideas na very much interested ka. Some of you, pwedeng yung iba mag-aaral abroad, or yung resources mo dyan sa pag-aaral na yan is outside of the country that you are in. So, kung nasaang mambansa ka, maaring itong provider ng new knowledge na ito ay galing sa ibang bansa. Yung mga online courses, ayan. So, yung iba naman, may mga travel opportunities kayo, kaya lang maaring pinagdidesisyonan ninyo kung ito ba ay short travel or let's say overseas na travel, like travel sa ibang bansa, no? I feel like you want to gusto mong dagdagan pa yung knowledge mo, yung kaalaman mo, but there are things na hindi mo pa naaayos sa schedule mo, or maaring marami kang mga responsibilities at this time. Pero I think magagawan mo naman to ng paraan kung talagang gusto mo. Some of you, maari ring merong mga challenging situation sa kapatid ninyo or sa relasyon nyo sa kapatid nyo. Pwedeng meron dito na mga hindi nag-uusap na magkapatid,
Meron kayong distance sa isa't isa, parang iba ina-avoid nyo yung isa't isa. I feel like you are also going to let go of yung mataas na pressure na binibigay mo sa sarili mo about accomplishing a lot of things. Kasi yung iba sa inyo gusto nyo na marami kayong ma-achieve at a specific period of time, for a short period of time. Kaya lang it's creating a lot of pressure para sa'yo. So somehow, ikaw rin yung nahihirapan doon. So for other challenges, relationship to tsaka sa family. So pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan yung family members mo tsaka yung romantic partner mo. Pwedeng na-involve kayo sa yung mga away-away sa family. Pwedeng biglaan to na may na-offend. Halimbawa, may nasabi yung isa na hindi nagustuhan ng isa, na let's say asawa mo, hindi nagustuhan ng parents mo yung ginagawa niya or yung sinasabi niya. So, maaring mag-create ng conflict within the family. You also have the Ace of Coins. So, for some of you, merong opportunity abroad. Pwedeng merong opportunity for you to start your own business, your own career. You have the Five of Wands. So, meron talagang sense of competition. So, pwedeng competition to within the family. Maaring, kung ikaw hindi ka nakikipag-compete sa iba mong kamag-anak, yung kamag-anak mo nakikipag-compete sa'yo. Oo. You also have the Hanged Man. So, I feel like marami kang nire-reassess sa buhay mo ngayon. Iniisip mo kung ano ba talaga yung dapat mong mas bigyan ng attention, yung personal mong pangarap o yung gusto ng family mo for you or gusto ng partner mo for you. So, yung iba, you will try to distance yourself para i-distansya ka, iwas ka sa ibang tao para hindi ka ma-impluwensyahan ng kanilang mga opinion. Para kapag nag-decide ka, galing talaga sa'yo. You also have the King of Coins. So, there is an opportunity for you to be the boss, no? To be the leader of your own career, yung business mo. So, yung iba sa inyo na nagsisimula na magnegosyo, I can see that there is a great potential for you na mapagtagumpayan or maging matagumpay sa negosyo na papasukin mo. And there is also an opportunity for promotion sa trabaho. Pwedeng medyo mataas yung competition sa trabaho pero ikaw yung napupusuan. Ayan, with the Queen of Cups. Maaring ikaw yung mas nagbibigay ng, kumbaga mas nagde-deliver ng expectations ng boss mo or ng company that you are working for. Kaya ikaw yung makakakuha niyan ng position na yan, ng promotion na yan. And I also see that if you are in a relationship right now, especially kung may asawa ka, mas lalong magiging matatag yung relationship mo sa partner mo. Lalo na if you are going to stand by each other's side, no? Yung susuportahan niyo yung isa't isa. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.